Yo, what's up? Happy people! Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga koys, mga gayas, umiyak na po yung dapat umiyak, yung matatamaan sa mga sinasabi ni Yormesco Moreno. Dahil nakikita lang daw kayo sa City of Manila sa panahon ng eleksyon. At yung iba naman ay nangangako hindi naman pala natupad. Yan po ang pag-usapan natin sa video ito. So intro po muna tayo. Yormesco Moreno, pasok! Tuwing halalan, ang mga mahihirap laging bida sa kwentuhan. Pag sa kwentuhan, angat na angat ang mahirap. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tininta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga port, fire station, yung city colleges of Manila. Kalos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila... Kilala kong kaliskis mo, oy. Tanga talaga. Mas malumunga nga mo, ha? Magigil ka. Paano naging cute yan? Pabigat yan. Pero pagka panahon na ng oras ng paglilingkod, hindi naman natin matagpuan yung katotohanan sa likod ng mga salita ng mga kilalang pamilya. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka, hindi ko po kayo bibiguin. Nayaon. Do sa patunay o naghahanap tayo ng patunay sa mga sinasabi nila. Ilan ang nareblock sa Parola, Tondo. Tinamaan ng kalsada, tinapon sa probinsya. Huwag kayong bumalik! Huwag kayong bumalik! Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Noong programa, siyempre bata ka, siyempre makatikim ka ng Ladies' Choice, at saka yung juice na nasa glass. Tapos meron ka pang sopas. May binanggit doon lagi na hindi ko makakalimutan. Madalas kong maalala kapag may mga bagay na kakaiba na magaganap sa buhay ng isang tao. May sinasabi doon yung this is the day that the Lord has made. Ewan ko kung naalala niyo kung umaattend kayo ng charismatic noong dekada 80. Noong 1998, pumasok ako sa gobyerno at a very young age, 23. Na ang tanging layunin ko ay makapagpabago ng buhay ng isang bata. Opo, literal. Sabi ko, isang bata man lamang, tulad ko, na pwedeng makaahon sa kanyang kinalalagyan. At maraming salamat sa mga taga-Tondo. Bagamat 23 anyos lang ako, binigyan ako ng pagkakataon ng mga taga-Tondo. Tapos, high school finish pa ako. Sabihin, hindi ako nakapag-aral. Pero ang tanging instrumentong
pinangahawakan ko lang noon para maglingkod sa bayan ay yung aking dinanas noong ako'y bata pa, na ayaw kong danasin ng ibang tao. Ang kumain ka ng tira ng tao sa basurahan, ay siguro wala nang masasabing o wala nang maikukumpara sa salitang kalugmukan ng buhay. Dahil wala ka ng choice. Kundi mamatay ng dilatang mata o mamatay ng may hepa. Dahil yun lang ang choices mo sa buhay. At maraming pagkakataong hindi ka lang kumakain ng tira ng tao. Sa araw-araw ng pamumuhay mo bilang squatter, binabagabag ka kung yung bahay mo, galing ka sa eskwela, bilang bata, kung nakatirik pa pagbalik mo. Dahil yung lupa, hindi inyo. Ang mga karanasang ito ay isang takot ng bawat tao. No? Pangamba ng bawat tao. Narinig ko rin nung ako'y bata, no? Maraming mga kilalang pamilyang politiko ang nagsasalita sa entablado. Babaguhin ko ang buhay niyo. Laging tuwing halalan, naririnig ko naman yon. Dito sa Tondo, I think, narinig niyo. Nako, talagang yung isa Yormes Moreno, talaga. Parang hindi pa nga niya alam kung saan daw napupunta yung mga bilyon na inutang nyo po dyan sa City of Maynila. So, taga Manila ka ba? Hindi mo po ba alam talaga? O talagang naninira ka lang kay Yormes Moreno? Pero parang tuwing halalan, ang mga mahihirap laging bida sa kwentuhan. Pag sa kwentuhan, angat na angat ang mahirap. Pero pagka panahon na ng oras ng paglilingkod, hindi naman natin matagpuan yung katotohanan sa likod ng mga salita ng mga kilalang pamilya na yaon. Doon sa patunay o naghahanap tayo ng patunay sa mga sinasabi nila. Ilan ang nariblak sa Parola, Tondo. Tinamaan ng kalsada, tinapon sa probinsya. Ilan ang natanggal sa Mabuhay Street. Alam niyo yon dahil nung araw, madalas akong tambay dyan sa Katuparan. Dahil marami akong kababata dyan. Dahil isang dire-diretso yan hanggang Saragosa, yung squatter area. Pag matatanong ninyo, nasaan na kaya yung mga kapitbahay ko? Nasaan na sila? Saan bundok kaya sila tinapon? Saan lugar kaya sila inilagay? Meron bang eskwelahan doon? Meron bang trabaho roon? Meron bang tubig doon? Meron ba kami masasakyan doon? Mga pangamba ng isang mahirap na pamilya na tuwing magkakaroon ng squatting o pagtatanggal ng bahay, yun ang laging agam-agam ng taong bayan. Kaya, ang pagpapasalamat ko sa Diyos, ganun na lamang. Maraming mga salitaan, mga upi-opinyon. Pero, may kukumpara pa ba na kaya mong baguhin at ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang tao sa kanya? Pagka mamukat-mukat mo, ang daming kwento, ang daming salitaan.
Pero hindi naman nila alam yung tunay nating katayuan. Hindi nila alam, kayong mga taga-katuparan, sa araw-araw ng Diyos, nananalangin tayo. Ano, Isbe? Pakinggan mo ito, pakinggan mo ito. Huwag sanang lumindol. Di naman nila alam yun eh. Na ngayong mga building na kinatatayuan ng bahay natin, yung mga building na kinalalagyan natin sa mahabang panahon, anytime pwede nang gumuho. Di naman nila alam yun. Nananalangin kayo na sana magkaroon ng aberya. Di naman nila alam yun. Alam lang nila kapag sila ay magsasalita o magkokomento at lumalabas paghalalan. Mukhang may natamaan yata dito. Pag bida-bida, kala mo naman, totoo lahat ng mga sinasabi niya, puro ka fake newsan, hindi niya alam. Ha? Pinagmukha pa niyang kawatan si Yormes Comoreno. Wow! So, ibig sabihin, hindi ka talaga taga Manila, SB, ha? Hindi ka talaga taga Manila. Kasi, parang nagmukha ka lang tanga. Imbis na 2% yung survey mo, abot na sa 1% yan, baka sa sunod, negative na talaga yan. Pero sa buhay natin na araw-araw, kayo, na yung parang imposible, posible pala. So tama ang Diyos. Nung sinasabi sa atin, manalig ka lang sa Kanya at huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating din ang pag-asa. Gagaang din ang buhay. Sa inyo na mga benepisyaryo ng mga bahay na ito, bahay na ba ito? Alagaan nyo to. Ingatan ninyo. Paalagaan ninyo. Mamaya, pag magkakasama na kayo ng pamilya ninyo, maghawak-hawak kamay kayo. Yan yung sinasabi ni Kong Representative Rolando Valeriano na hindi daw mapapasa kamay ng mga beneficiary. Totoo naman, parang hindi po nila alam yung usapan dyan. Ha? Panay-puri kayo ngayon, noon, tapos ngayon, grabe yung paninira nyo. Alam mo yan, di ba? Alam mo yan, di ba? Oh. Pero saan ka makakita ng mga kondo? Standard size, standard mga kagamitan, pero wag ka, 2,000 lang buwan-buwan. At higit pa dyan, walang masasayang na pira mo. Bakit ka mo? Dahil, kunwari, pagdating ng 20 years o 30 years o 50 years, kung talagang ayaw mo na dyan at guminahawa ka na at gusto mo nang manirahan sa mga subdivision, aba, pwede mo makukuha lahat-lahat ng inihulog mo buwan-buwan dyan sa City of Manila. Sir, mukhang hindi mo yata alam yan, sir. Nagmukha ka tuloy hindi taga Manila, sir, ha? Inyong pamilya at magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ako, nangarap din ako. Tulad ng pangarap ninyo sa mga anak ninyo. Nangarap din ako ng sariling mauuwian. Umulat bumagyo. Pagkaroon ng dilubyo. Magdildil man kami ng asin. At least yung bahay ay amin. Yun ang pangarap ko. Naging mabuti ang Diyos sa akin. Naging mabuti sa akin ang mga tao sa lungsod ng Maynila. Bagamat sa murang edad, binigyan ninyo ako ng pagkakataong maglingkod. Darating at darating ang oras, liliwanag din ang ating isipan. Sino ang totoo? Sino ang tunay?
Kaya kayo na mga magulang, obligasyon natin sa ating mga anak na laging paglinawin ang kanilang kaisipan. Ang ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan. Swerte kayo ngayon. Maswerte kayo ngayon. Pero paano ang iba? Paano na yung mga maiiwan? Mabibigyan din ba sila ng isang taong sa gobyerno? Nalilingunin talaga sila. Hindi natin alam. Yan ay tadhana. Magkakaroon din pa kaya sila ng leader? Leader na totoo. Na totoong pagtutuunan ng pansin. Yung katatayuan nila. That we don't know yet. Pero, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Walang maiiwan. Ano ang natikman nyo, matitikman nyo. Nasabi ko na, ang dapat kong masabi, ang pangarap ko sa iba. Nung sinabi ko sa inyo, magtatatag ako ng ganito. May ilang pang pabida-bida, pero hindi tayo nagpatalo. Tinuloy natin yung laban para sa inyo. Nangyari, kinaya. Alam ninyo, baon sa kalugmukan ang ating lungsod nung ako'y maging alkalde. Hindi kaila. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo minto. Humanap tayo ng paraan kung paano mapapataas ang antas ng pamumuhay ng tao, lalo na ang mga mahihirap nating kababayan. Kaya no matter what is important at the end of the day, panatag ang pamumuhay ninyo. At may pagkakataon pala. At sa mga matatandang nandito, buti na lamang inabot nyo to. Buti na lamang balang araw, magpapantay ang mga paa ninyo. Pipikit ang mga mata ninyo. Papanatag kayong lilisan sa mundong ito na ang inyong mga anak, na ang inyong mga mahal sa buhay ay may maayos ng matitirahan. Yan ang pangarap ko sa inyo. Kaya ko bang gawin? Kayo na ang humusga. Naintindihan ko ba kayo? Kayo na ang humusga. Dahil nung sinabi ko sa inyo, sa totoo lamang, harangan man ako ng tangke, ng bundok, nung sinabi kong magtatatag ako ng 1,000,000 pabahay, gagawin natin yun. Dahil ayokong kayo lang ang sasaya ngayong umagang ito. Loobin nawa ng Diyos. Loobin nawa ng Diyos. Yang kinatitirikan ng building ninyo ay hindi pag-aari ng lokal na pamahalaan. Yan po ay national government. Yang katuparan. Pero kung nagawa dito, Walang iiyak ha, walang iiyak. sa property, sa pag-aari ng lokal na pamahalaan, kaya nating gawin yan pagdating ng araw sa mga pag-aari ng national government. Nangyari dito, mangyayari dyan. Mangyayari kahit saan. Kaya, salamat sa Diyos.
Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon, mabigyan ko kayo ng ngiti sa gitna ng pandemyang ito. Ngiting hindi mababayaran ng anumang halaga. Tunay na ngiti. Tunay na saya. At tunay na kapanatagan. Doon sa ibang building, maaari kayo nanonood sa Facebook. Doon sa ibang tao, manalig kayo sa Panginoon Diyos. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Laging tao ang mauna. Hindi ang politiko, hindi ang partido. Mamamayan, lagi ang magiging gabay natin sa paglilingkod sa bayan. Ang araw na ito ay ipinakikita natin sa mundo na dito, sa isang sulok sa tundo, napatunayan na pwedeng bida ang tao. Napatunayan, pwede pala makinabang ng tunay ang tao. Yan, darating ang mga araw, darating sa buhay natin, darating ang mga oras na magmumuni-muni tayo. And I hope someday, somehow, paliwanagin nawa ng Diyos ang kaisipan ng bawat isa sa atin. So ngayong araw na ito, inaalay namin sa inyo ang hirap na ginawa ng mga construction worker na nagka-COVID pero hindi tumigil na itayo sa lalong madaling panahon. Katulad, what kind of differences that can make and made, you know? Kaya sa totoo lang, isa lang ang pangarap ko, naging libo-libo. Ngayon, yung iba naman, huwag kayong umalala. So, yung isa. Oh, susunod na yung isa pang building. May awa ang Diyos. Walang maiiwan. Your miss ko, pagbalik mo yung Kahit ano pa ang sabi. Your miss ko, yung pagbalik mo yung Pedro Hill at saka yung San Sebastian, your miss ko. Nakatinggal na lang yung 3 tao na, pati yung Basico Hospital. Alams na dis. Eh baka ma-release nila yan. Ditong pag malapit na po yung eleksyon. Alam na mga moves nila, di ba? Mga moves mga nila yun. Mga nila, ang importante sa akin, kayo, tao, mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamahalaan. Maraming salamat sa pagkakataon na yon. Mag-iingat kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos, ha? Huwag kayo isko. Sa Diyos kayo magpasalamat. Ako, tulay lang. Importante, nakatawid kayo. I love you. I love you too. Mag-ingat kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first! O baka nag-iyakan na kayo dyan mga kois, mga gayas. Nako, kakaiba na itong buting Yormis Moreno natin mga kois, mga gayas dahil lahat ng mga sinasabi nito ay talagang ginagawa po niya. Yan, di gaya ng iba dyan na puro pangako lang walang ginagawa. Mga kois, mga gayas. Pakikomento sa reaksyon, pakikomento ng inyong mga opinion at reaksyon, comment section nating video mga kois, mga gayas. Sa iyong, please naman kois, mga gayas, don't skip po kasi na malaking tulong po yan yung ads na lumalabas para sa ating pag-update. Kung nakaluwag-luwag ba naman kayo dyan, may Gcash din kayo tayo dyan mga kois, mga gayas.
Huwag yung Starbucks. Pang Nescafe lang natin yan. Okay, yun lang mga kois mga gayas. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kois mga gayas. So kapag makapag-ilis tayo mga kois mga gayas, shout out natin kayo lahat mga kois mga gayas. So for now, I'm Gen Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first!